Tao po. Hi! Magandang hapon, nanay. So ayan po mga kabayan, nandito tayo muli kay Nanay Narda. Pero mukhang hindi maganda yung bungad pa lang natin na hinihingal at inuubos si Nanay Narda sa hapong ito. So ito po mga kabayan, si Nanay Narda kung saan nag-aalaga sa dalawang anak, no? At nagkapasakit kay Nanay Narda, lalong-lalo na sa kanyang edad. At ngayon ay may sakit mga kabayan. Ito yung mga anak na inaalagaan niya doon sa mga mag-asawa na nagkaroon ng problema, naging walay, no? At nagkaroon din ng kanya-kanyang pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita, hindi pa bumalik, hindi nagbigay ng sustento dito kay Nanay Narda kung saan ay nag-alaga sa mga anak niya. So, Diyos ko mga kabayan, ito yung nakakadurog ng puso na ganun man ang nangyari mga kabayan, napakahirap. Pero nandito yung isang lula, isang Nanay Narda na handang magsakripisyo sa mga bata doon sa mga magulang na nag-iwan ng anak. So ngayon sa hapong ito mga kabayan, pinuntahan natin muli at binisita natin dahil mayroon tayong ganito ang puso na pinabalikan sila, kinumusta sila, no? So nandito tayo ngayon. Nanay Narda, hello, magandang hapon po sa inyo. Kumusta? Ano nangyari sa inyo? Parang nangihina kayo ngayon at inuubo kayo. Ilang araw, inilagnat ako. Tapos yung inubo ako, tapos yan na, hindi na tumigil pag hinihingal ako. Pasok kayo. Hinihingal kayo. Pero kahit may sakit kayo at hinihingal kayo, kayo pa rin po ang nagbabantay sa mga apo nyo. Malis yung Okay, so Nanay Narda, ibig sabihin, meron kayong sakit, nilalagnat po kayo at inuubo. So ayan po mga kabayan. Nilagnat ako tapos. Pagkalagnat ko yun, hindi na ako umalis pagkahingal. Opo. At saka delikado dahil napakainit. No, lalo nagpapahingal sa inyo, Nanay Narda. Kumusta na po si Samsi? Ayan o, siya rin inuubo. Meron din. Kumbaga hawa-hawa na kayo dyan. At saka yung isa, na nanggagamot din sila. Lahat kayo ngayon may mga sakit. Yun lang nga sa akin, di malis. Humingal ako. Hika pa kayo, Nanay Narda? Yung nilagnat ako, wala naman. Ayun yung pag-ubo ko, humingal ako. Pero nagpapausok ako. Opo, meron kayo dyan. Ayun, nakita ko nga. Meron kayong anong tawag dyan, nebulizer. So ayun nga. So ayan po mga kabayan, nadatnan natin. Kasi po, Nanay Narda, ang sadya po namin dito, itanong namin kasi nakita ng ating isa sa pioneer sponsor natin, napansin yung duyan ni Samsi. Ano po ba ang mas maganda sana dyan na duyan? Yung ba talaga ay kumot lang ginagawa nyo? Kumot na ako kasi yung ibang duyan ayaw niya. Ay, talagang yan ang nakasanayan niya. Natatakot. Ayaw niya ba yung parang net na duyan? Para presko at hindi siya naiinitan? Yung maluwang-luwang siguro. Pero yun ang gusto niya kasi parang pag naganon siya, walang takot. Kasi parang walang nakaikpit sa kanya. Yung parang walang nakayakap. Feeling kasi niya niyayakap siya. Pag maluwag. Dito sa saig, pag may binaba mo na merong gumalaw parang na nagugulat siya. natatakot siya. May takot. So ibig sabihin talagang yan lang yung duyan niya. Hindi natin pwedeng palitan. So ayan po Ma'am Carol and Sir Ben Diaz. Nandito tayo. Buti na lang talaga. Sabi ko nga ay bibili sana ako ng duyan, no? Pero ang naisip ko po mga kabayan ay ano ang magiging komportable doon kay Samsi. Pag ano po, Nanay Narda, pag yung lumalabas kayo, talagang nakakandong nyo po siya. Hindi basta-basta. Hindi nyo pwedeng ilagay sa wheelchair, ilagay sa stroller. Pero siya wheelchair takot. Meron din siyang wheelchair na ibigay. Takot din siya, hindi rin napakinabangan niya. Natakot. Binigay nung anak ni Kapitan nung bata kasi. Opo. Pero natatakot siya nag-wheelchair. Kahit sa pag nahanginan siyang ganyan, natatakot. Kaya hindi ko basta nilalabas. Madalang lang.
So ayan po, Ma'am Caro and Sir Bin Diaz, meron silang wheelchair, talagang ayaw. Kaya laging nakayapos, no, or hawak-hawak ni nanay yung kanyang apo kasi nagugulantang siya. Parang gaganon, minsan napapansin kong ganon, nagugulantang, natatakot siya. No, unlike dito kasi yung kumot na nakaganyan lang, no, ay para siyang nakaganyan, nakaipit. Yung parang ganyan na nakayapo sa kanya, feeling niya nayayapo. Ayan po mga kabayan, di bale, no, hindi tayo bumili ng wheelchair, hindi tayo bumili ng stroller kasi sabi ko tanungin ko muna si Nanay Narda kasi siya yung higit na nakakaalam kung ano ba talaga, kung saan komportable yung kanyang apo. So po, mga kabayan, no, ang binili ko ay net kasi naisip ko nga po ay malapit yung bubong nila, mainit para mayroong makapasok pero hindi nga talaga pwede. So buti na lang, sabi ko pumili ka lang, itry natin. Huwag ka mo nang bumili yung pinakamalaki, yung sakto lang, just in case na kung ayaw talaga, kundi ito lang yung nabili natin. So ayan po nanay, kailang open. Hindi po pwede ito kasi matatakot nga talaga siya. So wala na tayong magawa, no? Iwanan na lang natin kay nanay. Si nanay lang gagamit ito. Isabit na lang niya dyan kung ano, magpatambayan niya, upuan niya, duyan-duyan niya. So ito po yung ginawa natin. And then, nagpadala kasi yung ating sponsor si Ma'am Caro and Sir Bin Diaz ng 6,156.80. So magkano lang naman ito is almost 200 pesos. Siguro mga more or less nasa ano to, nasa 250 kasama yung lubid. Ang ginawa ko ay yung buta na 156.80 doon ko kinuha, binangbili ko ng duyan at lubid, no? So buuhin ko na lang yung 6,000 pesos mga kabayan para ito yung tamang-tama mga kabayan, no? Yung dati natin halos lahat sila may mga sakit, yung dalawang anak, si nanay nakita naman natin, no? Hinihingal. So yung 6,000 po mga kabayan, ito yung ibibigay natin ng cash assistance para doon sa gamot na pangangailangan nila. Okay, Nanay Narda? 1,000, 2,000, Ay, binibigay gusto. Salamat. 4,000, 5,000, 6,000 cash assistance. Maraming po salamat. Salamat po sa biyayang binigay niyo sa Lord. Maraming salamat sa inyo. Kabayan ka sana mga Panginoon sa sama mo. Maraming salamat. Okay lang po nanay kasi alam niyo po, Hindi kayo magsawa. alam ni Lord na yung puso mo sa mga apo nyo ay talagang nandyan, hindi mo sila pinababayaan. Kaya ito lang siguro yung mga blessings na ibinilik sa inyo, no? Dahil alam ni Lord na hindi kayo pabayang lula. Kaya dalangin namin nawa ay hahaba pa ang buhay nyo, gagaling kayo, na hindi ka magkakasakit, na maalagaan nyo pa po ang mga apo nyo. Maraming salamat nanay sa mga tulad nyo. Bibihira lang ang mga tulad nyo nanay na talagang nandiyan magsakripisyo para sa lahat. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa akin to. Biyayang binibigay nyo sa amin. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Ma'am Carol, Sir Ben. Okay, thank you. Maraming salamat po muli kay Ma'am Carol and Sir Bin Diaz sa biyaya na pinagdulog niyo po dito sa pamilya ni Nanay Narda at ni Samsi, na ito ay malaking tulong, malaking biyaya po sa kanila, lalong-lalo na ngayon na may sakit silang lahat. Pambili nila ng gamot yan mga kabayan. Kaya maraming salamat po. Nawa ipagpalain po kayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po kayo ng mahabang buhay. Nawa ibigyan pa po kayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo po kalimutan paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye po, Nanay Narda. Hindi na natin disturbuhin si Samsi kasi masarap ang kanyang. Tamang-tama ang pangalan ni Nanay Narda. Darna. Sagipin natin siya. O kaya, bumagay lang talaga ang pangalan ni Nanay na meron siyang tao o apo na sinagip na nabigyan ng buhay. O, di ba, Nanay Narda?